Chapter 111. Hinikayat din siya ng kanyang asawang si Yusuf na pumunta sa isang ospital sa lungsod at ipasuri ang kanyang likod, ngunit hindi siya pumayag. Natural, hindi rin siya papayag ngayon. Tita Sally, alam kong ayaw mong gumastos ng pera, pero huwag kang mag-alala. Kumikita na ako ngayon, kaya magpagamot tayo, at hayaan mo akong pag-aanan ang iyong mga pasanin mula ngayon. Hinimok ni David. Mag-aaral ka pa lang sa unibersidad, kaya anong klaseng pera ang kinikita mo? Sinasabi ko sa iyo, Dave, mas mabuting mag-focus ka sa iyong pag-aaral at huwag mo nang isipin ang pagsali sa anumang ilegal na negosyo. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa iyong mga magulang? Paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa akin at sa iyong tita Diana? Mataimtim na tinuro ni Sally si Dave. Tita Sally, wala naman talaga akong ginawang masama. Hindi mo ba ako kilala? Pinanood mo akong lumaki. Pabulaan na ni David na may pilit na ngiti. Ang dahilan kung bakit niya inilihim ang kanyang kayamanan noon kay Tita Sally ay ayaw niyang mag-overthink ito. Noong una ay binalak niyang hayaang dahan daw ang ibunyag ni Lily ang kanyang kayamanan, ngunit hindi niya inaasahan na matatakot itong sabihin sa kanyang ina. Wala siyang ibang choice ngayon kundi ang maglinis. Hindi siya pinaniwalaan ni Sally, at tumanggi siyang pumunta sa River City para sa paggamot kahit paano siya hinikayat ni David. Hindi siya nagbago ng isip kahit na sina Yusuf at Lily ay sumali sa pagsisikap na akitin siya. Walang ibang nagawa si David kundi sabihin kay Tita Sally, nasa baba ang sasakyan ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, paano kung pupunta tayo at tingnan? Sa huli, sa tulong ng lahat, bumaba si Sally at nakita niya ang Benz G-Class ni David. Nanlaki ang mga mata ni Sally, Yusuf, at JC sa gulat nang makita ang marangyang G-Wagon. Masyado silang nabigla para makapagsalita. Gayunpaman, si Lily ay walang pakialam sa $3 milyong na G-Wagon mula nang makita niya ang 80 milyong Bugatti Veyron ni David. Not to mention na meron pa siyang 100 milyon na inilipat sa kanya ni David sa kanyang bank card. Kahit na ang kanyang pamilya ay maaaring himatayan sa pagkabigla kung sasabihin niya sa kanila ang tungkol dito. Medyo may kaalaman si Yusuf, kaya alam niya na ang mukhang mahal na G-Wagon na ito ay kailangang nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1 milyong. Alam niya na tiyak na nakamit ni David ang isang patas na tagumpay upang makabili ng gayong mamahaling kotse. Masaya siya na nakamit ni David ang mga dakilang bagay dahil para siyang anak ni Yusuf. 2 taon nang tumira si David sa kanyang bahay, at iginagalang ni Yusuf si David. Bilang isang klasikong modelo ng Benz, ang G-Wagon ay isang pangarap na kotse para sa maraming lalaki. Pati si JC natulala, pangarap lang niyang magkaroon ng ganoon kagandang sasakyan. Ito ay masyadong kahanga-hanga at cool-looking. Nai-imagine niya kung gaano kainggit ang mga kaklase niya kung ihahatid niya ito sa paaralan. Dahil kay David ang sasakyan, alam niyang magkakaroon siya ng pagkakataong magmaneho nito balang araw. Dave, ito ang sasakyan mo, tanong ni Sally na napabalik sa realidad. Ate, Tita Sally, ipinapangako ko, ito ang aking kotse, at hindi ko ito binili ng anumang maruming pera, sinusumpa ni David. Isa ka palang university student. Paano ka kumita ng ganoon kalaking pera? Ayaw pa rin maniwala ni Sally sa kanya. Mahabang kwento, sa ibang araw ko iyan ipapaliwanag sa iyo, Tita Sally. Tara na at magpagamot ka muna. Pumasok ka. Hindi na nagpumilit si Sally. Para sa kanya, parang panganay niyang anak si David. May karapatan siyang tamasahin ang mga benepisyong hatid sa kanya ng kanyang anak ngayong matagumpay na ito. Dahil doon, sumakay si Sally. Sa sasakyan salamat sa tulong nina David at Yusuf. Tinawagan ni David sina Wayne at Gavin at sinabihan silang magpahinga sa isang hotel. Wala kasi silang masyadong tulog noong nakaraang gabi. Nagplano si David na ihatid si Tita Sally at ang iba pa sa River City mismo. Pagkagaling ni Tita Sally, babalik siya at haharapin sina Bobby at Queen. Chapter 112. Umalis si David kasama si JC na sobrang excited na nakaupo sa passenger seat sa tabi niya. Si Sally, ang kanyang asawa, at ang kanyang anak na babae ay nakaupo sa likurang upuan. May dahilan kung bakit nagkakahalaga ng 3 milyon ang luxury car na ito. Kung ito ay anumang iba pang kotse, si Sally ay maaaring nakaramdam ng sobrang hindi komportable dahil sa kanyang sprained likod.
Gayunpaman, ang G-Wagon ay hindi umimik dahil ito ay nagmamaneho ng maayos at comfortable sa kalsada. Habang papunta sa ospital, tinawagan ni David si Charles at hiniling sa kanya na makipag-usap sa River City Hospital upang maghanda para sa kanilang pagdating. Dumating si David at ang iba pa sa River City Hospital 2:00 ng hapon sa parehong araw. Ang direktor ng River City Hospital na si Tom Lake ay kanina pa naghihintay nang dumating sila. Si G. Luther ay naglagay ng isang salita para kay David, kaya hindi siya nang ahas na paghintayin ang huli. Mr. Liddell, nagkita tayong muli. Agad na umakyat si Direk Tom upang salubungin si David nang makita niyang bumaba ang isa sa sasakyan. Kailangan kitang guluhin muli, Dr. Lake, magalang na sabi ni David. Masyado kang magalang, Mr. Liddell. Trabaho natin ito. Magalang na usapan ang ibinahagi ng dalawa habang dinadala nila si Sally para magpakonsulte sa isang eksperto. 4:00 ng hapon, nag-opera si Sally. Habang nasa operasyon si Sally, pinuntahan ni David si Paul at sinabihan ang lalaki na tumutok sa paggaling bago ang anumang bagay. Halos 5 na nang matapos ang operasyon. Ang ospital ay orihinal na nagplano na ipasok si Sally sa pinakamagandang silid ng ospital doon, ngunit ayaw ni Sally na manatili sa ospital. Walang choice si David kundi sunduin siya sa South River International Residence. Dapat nakauwi na si Amelia kanina, di ba? Ito ay magiging isang malaking hindi pagkakaunawaan kung nandyan pa rin siya. Mabuti na lang at nakaalis na si Amelia pagdating nila sa South River International Residence. Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawalan ni David. Muli siyang tumawag sa Golden Leaf Hotel at hiniling na magpadala sila ng pagkain sa South River International Residence dahil nasugatan pa rin si Tita Sally at hindi dapat masyadong gumagalaw. Ang Golden Leaf Hotel ay isang 8-star hotel na hindi nagde-deliver, ngunit dahil ito ang hiling ng chairman, walang ibang choice ang hotel kundi i-deliver ito kung ayaw nilang matanggal sa trabaho. Laking gulat ni Sally at ng kanyang pamilya nang pumasok sila sa South River International Residence. Hindi nila naintindihan kung paano kayang bilhin ng isang third-year university student tulad ni David ang gayong mamahaling pabahay. Hindi nila maisip kung magkano ang halaga ng pabahay na ganito sa River City. Hindi nila alam kung ito ay ilang milyon o 10 beses ang presyo. Hindi sila nang ahas na isipin na balang araw ay maniniruhan sila sa isang napakarangyang bahay. Napatalon si JC sa tuwa. Itinuring niya ang bahay ni David na parang sa kanya, kung isa sa alang-alang na 2 taon na niyang kasama sa isang silid si David. Tumalon na lang siya sa swimming pool sa itaas at doon nagsimulang maligo. Tita Sally, Uncle Yusuf, pwede ka nang magpahinga at magpagaling dito. Mag-ayos kayo sa bahay, sabi ni David kina Sally at Yusuf. Dave, bahay mo ba ito? Tanong ni Sally. Ma'am, sabihin mo sa akin ang totoo, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Nakita ko ito sa isang negosyong sinimulan ko sa aking kaklase, sagot ni David. Talaga, kailangan mong magtiwala sa akin, Tita Sally. Wala naman talaga akong ginawang ilegal, naiinis na sagot ni David. Pero, gusto pa sana ni Sally na igiit pero pinigilan siya ni Yusuf. Stop, hindi na bata si Dave. Nasa hustong gulang na siya, kaya niyang gumawa ng sarili niyang desisyon. May tiwala ako kay Dave, putol ni Yusuf. Hindi na nagtanong si Sally matapos marinig ang sinabi ng asawa. Tita Sally, Uncle Yusuf, dahil alam mo na ang sitwasyon ko, sana pumayag ka na lumipat sa River City. Makakatanggap din ng mas magandang edukasyon si Jace dito. Nagkatinginan si Sally at ang kanyang asawa. Mukhang magandang ideya ito. Karaniwang nakikita si JC kasama ang ilang mga kaduda-dod ang kaibigan sa Sioux City. Walang kontrol sa batang iyon, at hindi rin siya nagpakita ng anumang pagnanais na mag-aral ng mabuti. Ang katotohanan na siya ay nakapasok sa high school ay salamat sa pagtakbo ni Yusuf at pagpapagamot ng ilang tao sa hapunan. Ngayon, hindi lamang siya nagkaroon ng pabor sa mga taong ito, ngunit gumastos din siya ng kaunting pera. Kung lumipat sila sa River City, isang bagong kapaligiran ang maaaring mag-udyok kay JC na idirekta ang kanyang lakas upang maging mahusay sa kanyang pag-aaral. Hindi banggitin na ang edukasyon sa lungsod ay tiyak na magiging mas mahusay kaysa sa kung ano ang maaaring ibigay ng Sioux City. Chapter 113. Lalo na silang nag-aalala ngayon sa kanilang bunsong anak.
Dave, alam kong matagumpay ka na ngayon, pero ilang dekada na tayong nakatira sa Sioux City. Ang trabaho ng tito mo ay sa Sioux City, hindi namin alam kung ano ang gagawin dito. Tita Sally, ang kailangan niyo lang gawin ay lumipat dito, at hindi na kayo magtatrabaho. Kung talagang nararamdaman mong gusto mong gawin ang isang bagay, mahahanap kita ng mas madaling gawain na magbibigay daan sa iyong subaybayan si Jace ng sabay. Ano sa tingin mo? Tanong ni David. Mom, Dad, go lang sa plano ni Dave. Magiging delinquent si Jace kung patuloy niyang pinapalibutan ang mga taong iyon sa kanilang tahanan. Kung hindi para sa inyong sarili, isipin mo man lang si Jace. Pangungumbinsi ni Lily. Let us think more about this, sagot ni Sally pagkaraan ng ilang sandali. Sige, kung ganoon. Umaasa ako na pumayag ka, bagaman. Marami kang ginawa para sa akin, at oras na para gantihan kita. Isa pa, nagmamay-ari ako ng hotel pero wala akong pinagkakatiwalaan na mag-aalaga dito. Umaasa ako na matutulungan mo akong pamahalaan ito. Nagbukas ka ng hotel. Oo, gumagamit ako ng isang tao sa labas upang tulungan akong pamahalaan ito dahil mayroon akong paaralan at walang oras na matitira. Kaya, naisip ko na maaari kang pumunta at tulungan akong pamahalaan ito. Baka may magdesisyon na guluhin ang mga account. Walang pakialam si David kung kumita ang hotel o hindi. Sa katunayan, nais niyang matalo ang hotel dahil kikitain siya nito ng mas maraming puntos. Nag-alok lang siya ng hotel management para lumipat sina Tita Sally at Uncle Yusuf sa lungsod. Gusto rin niyang hikayatin si Tita Diana at ang pamilya nito na lumipat din dito. Hindi naging maramo si David sa mga taong mabait sa kanya. Hindi rin siya maglalamang sa mga nagtrato sa kanya ng masama. Tulad ng kanyang tito Bobby, halimbawa, wala siyang pakialam sa 2 milyon. Kung siya ay tapat, si David ay wala pa ring pakialam kung ito ay 20 bilyong dolyar. Ayaw lang niyang mamuhay ng marangya ang pamilya ni Bobby sa pinaghirapang pera ng kanyang mga magulang. Kaya, ibabalik niya ang pera kahit na ano. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni David. Dumating na ang delivery ng Golden Leaf Hotel. Tinawag ni David ang mga tauhan ng ari-arian at hiniling sa kanila na papasukin ang mga deliveryman. Ang motto ng property staff pagdating sa mayayamang residente tulad ni David ay tuparin ang lahat ng kahilingan at gawin ang lahat ng hindi nila magagawa para masaktan ang mga residenteng ito, kaya tumunog ang doorbell. Pumunta si David para buksan ang pinto. Humigit kumulang 12 ang mga server ang pumasok sa bahay na may hawak na isang plato ng pagkain. Parehong natulala sina Sally at Yusuf sa nakita. Masyado silang nabigla sa lahat ng nangyari ngayon. Iniisip nila kung ganito ba ang pamumuhay ng lahat ng mayayaman. Ang mesa ay puno ng mga katanji tanging delicacy na may mga mabangong pabango na kasiya siyang tingnan at amoy. Umakyat si David para tawagan si JC para sa hapunan at nakita niya ang huli na masayang naglalaro sa pool. Dave, maaari ba akong dumaan ng madalas at gamitin ang iyong pool? Tanong ni JC habang umaakyat. Kung maaari mong hikayatin ang iyong mga magulang na lumipat sa River City, hahayaan kitang tumira sa aking bahay, nakangiting sagot ni David. Talaga, bulalas ni JC. Kailan pa ako nagsinungaling sayo? Sige, siguradong kukumbinsihin ko sila. Pagkatapos ay maaari akong lumangoy dito araw-araw. Si Sally at ang kanyang pamilya ay labis na nasiyahan sa pagkain. Ito ay napakasarap. Hindi pa sila nakakain ng napakasarap sa buong buhay nila. Tita Sally, ito ay pagkain mula sa aking hotel. Kung matutulungan mo akong bantayan ito, ipinapangako ko sa iyo na kakainin mo ito araw-araw. Tukso ni David, Nanay, lipat na lang tayo dito. Gusto kong mag-aral dito. Tumikim din si JC. Ayaw na niyang bumalik, hindi kapag nakakain siya ng masasarap na pagkain at lumangoy buong araw sa River City. Nagbahagi ng tingin sina Sally at Yusuf. Sige, dito tayo lilipat. Magaling. Pagkatapos ay makikipag-ugnayan ako sa mga paaralan para kay Jace bukas. Dave, hindi ba pwedeng maghintay tayo ng ilang araw? Tanong ni JC. Hindi. Sama-samang sumagot sina Sally, Yusuf, at Lily. Chapter 114. Kinabukasan, tinawagan ni David si Sandy at hiniling sa kanya na ayusin ang pagpasok ni JC sa high school. Binalak niyang i-enroll siya sa parehong pinapasukan niya. Nakatali ang mga kamay ni David.
Maaaring siya ay mayaman, ngunit kailangan pa niyang bumuo ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay kilala lamang sa mga SCC at T-Faction. Hindi siya kilala ng mga ordinaryong tao, at sa makatuwid ay walang dahilan upang gawin ang kanyang hiniling. Bilang pangalawang anak na babae ng pamilya Luther, ang pagpapatala ng isang estudyante ay medyo madali. Sa loob ng ilang minuto, ipinaalam niya kay David na si JC ay pinangasiwaan na at maaaring dumalo sa mga klase. Kaya, hinatid ni David si JC sa River City High. Ang River City High ay isang kilalang akademya para sa mayayamang bata sa South River Province. Sa kabila ng pagiging isang pribadong paaralan, ang mga guro nito ay may karanasan at napakahusay. Hindi pa banggitin na sa pagsuporta ng pamilya Luther sa mga operasyon nito, ang River City High ay nagkaroon ng napakakilalang reputasyon sa South River Province. Mayroong dalawang uri ng mga mag-aaral sa mataas na paaralang ito. Yaong mga may natitirang mga marka at nakakuha ng kanilang sarili ng isang iskolar na sapat na malaki upang bayaran ang kanilang mga bayarin sa paaralan, mga bayad sa dorm, at mga gastos sa pamumuhay na may dagdag na allowance, o mga mag-aaral mula sa napakayayamang pamilya. Hinihintay na sila ni Sandy nang dalhin ni David si JC sa River City High. Natigilan si David nang una niyang makita si Sandy. Hindi siya makapaniwala sa mga mata nito. Si Sandy, na nakadamit pa rin na parang delinquent 2 gabi na ang nakalipas, ay nakumpleto na ang pagbabago ng kanyang hitsura. Ang kanyang afro hairstyle ay sinuklay sa kambal na buntot, at ang kanyang nakahop na hikaw pati na rin ang mabigat na makeup ay wala kahit saan. Nakasuot ng short skirt school uniform, ang babaeng nauna kay David ay mukhang isang magandang batang babae. Si Sandy ay 17 sa taong ito, nag-aaral ng kanyang ikalawang taon sa River City High. Gayunpaman, dahil sa kanyang maikling tangkad, siya ay mukhang isang maliit na batang babae sa paligid ng 15 hanggang 16 na taong gulang. Kahit na ang mga magulang ni Sandy, lolo, o ang kanyang kapatid na si Charles ay hindi nakilala si Sandy, pati na si David. Naghinala pa sila na tiyak na may masamang nangyari kay Sandy, na magpapaliwanag hindi lang sa pagbabago ng pananamit niya kundi pati na rin sa pagtigil niya sa pagmumura. Ilang beses pang ang tinanong ni Charles si Sandy kung ano ang dahilan nito, ngunit wala itong sinabi sa kanya. Natural, hindi sasabihin ni Sandy sa kanila na nagbago lang siya dahil sinabihan siya ni David. Tiyak na hindi rin niya sasabihin sa mga guro sa paaralan ang dahilan. Ang katotohanan na ang halimaw ng pamilya Luther sa anyo ng tao ay naging isang masunerang babae na ikinagulat ng lahat ng mga guro sa paaralan. Dave, ano ang mali? Hindi mo na ba ako nakikilala? Inabot ni Sandy ang kamay niya sa harap ng mukha ni David. Bumalik si David sa realidad at sumagot, napakaganda. Napakalaking pagbabago, halos hindi nakita nakilala. Pero buti naman, mas mukha kang estudyante ngayon. Mabuti naman kung ganoon. Pakikinggan ko kung ano man ang sasabihin mo simula ngayon, Dave. Lumapit si Sandy at humalaklak habang nakapulupot ang sarili sa braso ni David. Medyo hindi komportable si David sa kinikilos ni Sandy. Siya ay isang 17 taong gulang na babae, at ang pakikipag-ugnay sa ilang partikular na bahagi ng katawan ay hindi maiiwasan kapag niyakap niya ito ng ganoon. Baka tinuring niya lang akong kapatid, sabi ni David sa sarili. Ang hindi niya alam, gayunpaman, ay ang huling beses na niyakap ni Sandy ang sinumang tulad nito ay kasama ang kanyang kapatid na si Charles bago siya nagsimula sa middle school. Si David ang unang taong nakaranas ng gayong pribilehiyo. Mabuti na lang at nagsimula na ang mga klase para sa araw na iyon o tiyak na magugulat ang ibang mga estudyante nang makitang mahigpit na yakapin ni Sandy, ang halimaw na anyong tao, sa braso ng ibang lalaki. Kasabay nito, naramdaman ni JC na nanlamig ang kanyang kaluluwa nang makita niya si Sandy. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, at mas bumilis ang pagbomba ng dugo niya. Bawat organ sa loob niya ay parang tumatakbo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong pakiramdam sa buong 16 na taon ng kanyang buhay. Sa edad na kung saan siya ay nalilito, nakaramdam siya ng lubos na pagkagulat nang makita niya si Sandy, isang batang babae na halos kasing edad niya, ngunit napakatangi. Ang kailangan lang ay isang sandali para makuha ni Sandy ang kanyang puso. Gayunpaman, mabilis niyang itinago ang kanyang mga iniisip nang makita niyang kumilos si Sandy nang napakalapit kay David. Sandy,
Ipakilala kita, pinsan ko ito, si JC Greg. JC, ito si Sandy. Nakababatang kapatid ng matalik kong kaibigan. Ipinakilala sila ni David sa isa't isa. Hello, ako si Sandy. Chapter 115. Hinawakan ni Sandy ang isang braso ni David at inabot ang isa habang ipinakilala ang sarili kay JC. Hi. Ako si Jace, JC. Nauutol na pakilala ni JC. Pagkatapos ay mabilis niyang inabot ang kamay para makipagkamay kay Sandy. Nagdampi ang mga palad nila, at sapat na iyon para mamula ang pisngi ni JC. Hindi na malaya ni Sandy ang anumang anomalya sa pagpapakilala ni JC at binitawan niya ang kamay nito matapos makipagkamay. Lahat ng iniisip niya ay kay David. Napalingon si David kay JC nang marinig niya itong nauuto. Napagtanto niya na may mali. Hindi lang namula si JC, nauutol din siya. Parang may crush siya. Napatingin tuloy si David kay Sandy. Ang kanyang mixing palda na uniforme sa paaralan at mga misla na katangian ay nagpabunga sa kanya ng pagiging kabataan. Malaking pagkakaiba ito sa Sandy na nakita niya sa Fuller Golden Sands 2 gabi na ang nakakaraan. Sa katunayan, ang kanyang hitsura ay magiging lubhang kaakit-akit para sa mga lalaki tulad ni JC na nasa kanilang nalilitong yugto ng pagdadalaga. Pagkatapos ay nagpasya si David na maghanap siya ng oras para kausapin ang bata. Kung tutuusin, hindi madaling crush si Sandy. Makabubuti kay JC na isuko si Sandy sa lalong madaling panahon, baka siya ay mabugbog at mapunit. Bantong hininga. First love? Ang unang pag-ibig ni David na napanatili niya sa loob ng 4 na taon ay iniwan siya sa isang pool ng kanyang sariling dugo. Naglagay na ako ng salita sa school, Dave. Kaya dalhin mo na lang sa administration desk ang pinsan mo at ma-enroll na siya, sabi ni Sandy. Salamat, Sandy, magalang na pasasalamat ni David. Tigilan mo na ang pagiging magalang sa akin, Dave. Nakipagtalo si Sandy, namumutla ang pisngi sa disgusto. Sige. Itinaas ni David ang isa pang kamay para guluhin ang tuktok ng ulo ni Sandy. Oo, fair na, Dave. Kinaladkad ni Sandy si David, natutuwa sa paraan ng pagdodot nito sa kanya, habang si JC naman ay tahimik na nakasunod sa likuran nila. Direktang dinala ni Sandy si David sa tanggapan ng logistic ng River City High at sa loob ng 10 minuto, natapos ang mga pamamaraan sa pagpapatala ni JC. Pagkatapos ay dinala si JC sa kanyang klase ng mga tauhan sa opisina. Samantala, sinundan naman ni Sandy si David sa entrance ng school. Pumasok ka sa klase, Sandy. Kailan ka pupunta sa bahay ko, Dave? Tanong ni Sandy, nag-aatubili na umalis. Hindi pa ganoon kaga. Medyo busy ako these days, bibisita ako kapag naayos ko na lahat, sagot ni David pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, kung ganoon. Kailangan mong pumunta kapag libre ka na, okay. Oo, gagawin ko. Kung gayon, papasok na ako sa klase, Dave. Bye. Mag-ingat sa klase at mag-aral ng mabuti. Gagawin ko. Naglakad si Sandy pabalik sa mga gusali ng paaralan, bagaman lumingon siya kay David sa bawat ilang hakbang. Pumasok na si David sa kotse niya. Gayunpaman, habang iniisip niya ang ugali ni Sandy, mas napagtanto niyang may mali. No way, hindi naman siguro niya ako na-crush, diba? Baka meron siya, actually. O kung hindi, bakit siya magbabago ng kanyang hitsura sa sandaling sinabi ko sa kanya? Hindi siya nagbago nang sabihin sa kanya ng kanyang pamilya. Anong gagawin ko ngayon? Alam kong gwapo ako at malakas, mayaman, at matagumpay. Siguro nag-iwan ako ng malalim na impresyon sa kanya sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya noong siya ay nasa matinding panganib at nawalan ng pag-asa. Dapat lumipas ang pakiramdam na ito pagkatapos ng ilang sandali, tama ba? Kaya, nagpasya si David na bawasan na niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya mula noon. Chapter 116, Capital City. Sa loob ng isang tahimik na patio. Isang matandang lalaki at isang binata ang naglalaro ng chess. Ang matanda ay mukhang nasa 70s o 80s. Sa kabila ng kanyang edad at ulo na puno ng pilak na buhok, mukha pa rin siyang mukhang bata at nasa mataas na espiritu. Siya ay mukhang transcendental o ethereal, na walang mga palatandaan ng pagtanda. Ang binata ay mas bata,
kahit na siya ay hindi bababa sa 30 taong gulang. Hindi masyadong bata, ngunit mas bata, gayunpaman. Lalong gumagaling ka sa chess, Stan. Masayang, sabi ng matanda. Hindi pa rin kasing ganda mo, Mr. J. Mahinhin na sagot ni Stan. Ang binata ay si Stan Warner, isa sa mga timula sa T-Faction ng Capital City. Si Stan Warner ay kilala hindi lamang sa mga nakababatang henerasyon, ngunit sikat din siya sa mga nakatatandang henerasyon. Stan, ang chess ay parang buhay. Kailangan mong lumipat kung kailan dapat gawin ang tamang hakbang. Kapag oras na para gumawa ng isang hakbang pasulong, gagawa ka ng isang hakbang pasulong, at kapag oras na para umatras ng isang hakbang, ganoon din ang gagawin mo. Lumipat, kailangan mong lumipat. Pero nitong mga nakaraang araw, napansin kong nag-aalangan ka, sabi ng matanda. Tama ka, Mr. J. Medyo nalilito ako nitong mga nakaraang araw. Malapit na kasi ang 10-year pact na ginawa ninyong tatlo noon, di ba? Sa wakas ay babalik na ang maliit na babae ng Lovewoods pagkatapos ng 10 taon. Mr. CJ, super close kami ng mga kapatid ko dati, pero nauwi sa away dahil sa isang babae. Grabe hindi na kami nag-uusap. Palagi kong iniisip kung dapat ba akong gumawa ng mga bagay na naiiba. Ang isang dalaga na maganda sa loob at isang mabait na birtod ay para sa isa't isa. Tulad ng sinasabi, kahit na ang hari ay laktawan ang kanyang mga pulong sa umaga para sa kanyang makatarungang dalaga. At saka, ang babaeng Lovewood na iyon ay talagang napaka-lady. Hindi ka dapat mag-alala masyado tungkol dito. Sundin mo lang kung ano ang sinasabi ng puso mo. Oo, syempre, Mr. J. Tatandaan ko iyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Stan. Si Zachary ang tumatawag at sinasabing gusto niya itong makilala. Kababalik lang ni Zachary sa Capital City pagkatapos magnegosyo sa North River Province. Nabalitaan na ni Stan ang tungkol sa ginawa ni Zachary sa River City, ngunit lahat ng iyon ay mga tsismis lamang, at wala nang mas mahusay kaysa marinig ito mula mismo kay Zachary. Mula nang bumalik si Zachary mula sa kanyang paglalakbay sa North River, nais ding malaman ni Stan kung ano ang eksaktong nangyari sa kanya sa River City. Nang makitang matatapos na ang 10 taong kasunduan tungkol kay Lorraine, syempre kailangan niyang bantayan ng mabuti ang makapangyarihang taong iyon na biglang sumulpot sa SCC. Napagkasunduan nilang magkita sa kanilang karaniwang lugar, ang The Great Wall Club. Ang Great Wall Club ay isa sa 3 nangungunang club sa Capital City at isang lugar ng pagtitipon para sa lahat ng mga sikat na tao sa Capital City, at naging punong tanggapan din ng T-Faction. Mr. J. May kailangan akong gawin ngayon, kaya kailangan ko nang umalis. Bibisitahin ulit kita sa susunod. Sige, umalis ka na. Oras na para kayong mga kabataan na sundan ang inyong kinabukasan. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa isang matandang tulad ko. Pagdating ni Stan sa The Great Wall Club, lahat ng nakakita sa kanya ay tumango at bumati sa kanya. Sa pagbukas niya ng private room sa pinakataas na palapag, nakita niyang naghihintay na si Zachary sa loob. Tao, nang makita ni Zachary si Stan na papasok, tumayo ito at binati ito. Zachary, sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ni Stan kay Zachary pagkaupo. T-Man, pumunta ako sa North River Province para sa negosyo at dumaan sa River City para tanungin si Howard tungkol kay Luna, at para makita din siya, ngunit nalaman ito ni Charles. Sinabi ni Zachary kay Stan ang lahat ng nangyari hanggang sa mismong detalye. Sinasabi mo ba sa akin na si David ay may makakalaban kay Mac at siya mismo ay napakalakas din? Oo, hinawakan niya ang aking espada gamit ang 2 daliri at binasag iyon sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Sinabi sa akin ni Mac na kahit siya ay hindi magagawa iyon. Hinala ni Mac na siya ay nasa pinakamataas na Tiger Ranker, o kahit na, mas mataas. Crush, nadurog ang tasa sa kamay ni Stan. Siya ay isang Pit Tiger Ranker. O mas mataas pa. Natural, alam niya ang ibig sabihin noon. Ayon kay Zachary, para kay David na magkaroon ng ganoong talento na maabot niya ang puntong ito sa edad na 21 bagay ay hindi kapani-pani walang bihira. Kung ganoon nga, ibig sabihin, tiyak na si David ang tagapagmana ng nakatagong aristokratikong pamilya. Bukod dito, malamang na siya rin ang unang tagapagmana.
Paano nakakuha si Clinton ng napakalakas na katulong sa huling sandali ng 10 taong kasunduan? River City. Matapos ipadala ni David si JC sa paaralan sa River City High, pumunta siya sa Golden Leaf Hotel. Pagkatapos nito, tinawagan niya sina Wayne at Gavin, na nasa Sioux City, na bumalik ng mag-isa. Wala pa siyang planong bumalik sa Sioux City dahil kailangan niyang hintayin si Tita Sally na makabangon at bumalik para harapin ang paglipat. At the same time, kailangan din niyang bawiin ang pera ng kanyang mga magulang kay Bobby. Kailangan ko ring makita kung maaari kong hikayatin si Tita Diana na ilipat din ang kanyang pamilya sa River City. Naidlap lang si David sa kanyang opisina nang magising siya sa isang tawag. Pagkakuha niya ng phone ay narinig niya agad ang boses ni Hugh. Dave, nakalimutan mo na ba ako? Paanong hindi ka nakipag-ugnayan sa akin sa lahat ng oras na ito? Hindi naman sa ganun, Hugh. Medyo naging abala ako nitong mga nakaraang araw at wala na akong nalalabing oras. Nangangako akong bibisitahin ko ang Lake City kapag nakahanap ako ng oras. Sagot ni David, alam kong naging abala ka. Alam ng lahat sa SCC ang lahat tungkol sa iyong mga kamakailang tagumpay. Hindi ko alam na nagtago ka ng ganoon kalalim na sikreto tungkol sa iyong sarili. Hindi ako makapaniwala na itinapon mo si Zachary, isa sa 8 mahuhusay na manlalaban ng T-Faction, palabas ng River City ng pathetically, sabi ni Hugh. Talagang hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si David. Ito ay kahit na sinabi ni Bill kay Hugh na si David ang tagapagmana ng nakatagong aristokratikong pamilya nang ibenta ni Hugh ang Golden Leaf Hotel kay David. Gayunpaman, mayroong isang hierarchy sa mga tagapagmana ng nakatagong aristokratikong pamilya, na may ilang mas malalaking pamilya na mayroong 3 o 4 na tagapagmana. Iba-iba ang pagtrato sa bawat tagapagmana, mula sa unang tagapagmana hanggang sa ikatlong tagapagmana o maging sa ika-4 na tagapagmana noong una. Inakala nila na higit sa lahat, si David ay pangalawang tagapagmana. Ngunit pagkatapos na ipakita ni David kung saan siya ginawa, natitiyak ng lahat na ang lakas na taglay niya ay tiyak na isang bagay lamang na maaaring makuha ng unang tagapagmana, at malamang na siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Ang isang lalaking may ganoong katayuan ay maihahambing sa malaking 3 SCC bosses. Labis din siyang natutuwa na napanatili niya ang magandang relasyon kay David. Ngayong nakita na niya kung ano ang kaya ni David, kinumpirma niya na isang ang matalinong hakbang para ipakilala niya si David sa SCC. Matapos malaman ng lahat ang tungkol sa ginawa ni David, natanggap niya ang affirmation ng boss, na siyang huling piraso ng puzzle bago niya kinuha ang mga greens. Oh, nambobola mo ako, Hugh. Mahinhin na sabi ni David. Hindi kita nambobola. Wala talagang maraming tao sa SCC na makakalaban ni Zachary, lalo na't itaboy siya pabalik sa North habang ang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa. Oh yeah, nasa River City ka ba ngayon? May gustong makilala ka, WHO, tanong ni David. Halika, alamin mo. Oo naman, malapit pa rin ako sa River City. Makikipag-ugnayan ulit ako sa iyo kapag nagpasya na tayo kung kailan tayo magkikita. Ibinaba ni David ang telepono at nagsimulang mag-isip ng malalim. Ngayong nakikita na ng lahat kung saan siya ginawa, nagsimula na rin siyang makilala ang ilan sa mga malalaking pangalan. Gayunpaman, nadama niya na hindi siya sapat na malakas, na hindi pa siya nakakagawa ng sapat na impluwensya, at na siya ay hindi sapat na makapangyarihan. Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan para gumastos ng mas maraming pera. Bakit hindi pa kumikilos si Miss Pearl? Medyo matagal na siya doon. Di ba siya marunong gumastos ng pera? Bantong hininga. Hindi akalain ni David na darating ang araw na mahihirapan siyang gumastos ng pera. Chapter 117. Sa hapon, nakipag-ugnayan si David kay Jenny, ang tindera sa South River International Residence. Tinanong niya ito kung mayroon pa bang natitirang unit sa South River International Residence. Bibili siya ng isa para kay Tita Sally at isa para kay Tita Diana bago sila makakuha ng trabaho sa Golden Leaf Hotel. Kahit na wala silang mga kasanayan, ang pagkakaroon ng madaling trabaho at pagbibigay sa kanila ng ilang daang libong bucks o million bucks sa isang taon ay sapat na para gastusin nila ang anumang gusto nila para makakuha sila ng foothold sa River City. Natural, tuwang-tuwa si Jenny. Nakakuha lang siya ng milyon-milyon mula kay David kamakailan lang,
na ang halaga ng komisyon na ginawa niya ay isang bagay na hindi niya akalain na magkakaroon siya. At ngayon bumibili na naman siya ng ibang pwesto sa amin. Siya ay isang malaking pagbaril. Ano ang isang freakang mayaman na tao? Pumunta si David sa sales department para tingnan ang lugar kasama si Jenny. Nang muli siyang bumisita, pinukaw niya ang ilang masasakit na alaala para sa iba pang mga sales lady. Naalala nila kung paano nakatayo si David sa lobby ng showroom ng ilang minuto at walang lumapit sa kanya para pagsilbihan siya. Sa halip, umakyat si Jenny, ang bagong babae, at inani ang mga benepisyo nito. Kumita siya ng milyon-milyong komisyon. Ang pag-iisip tungkol dito ay naging sanhi ng kanilang pagkawasak na hindi sila makahinga. Sa sandaling makita nila si David sa pagkakataong ito, ang mga sales lady na iyon ay nagsimulang mag-agawan at palibutan siya. Sir, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sir, naghahanap ka bang bumili ng bahay? Libre kitang samahan sa panunood anumang oras. Sir, eto po card ko. Kung may kailangan ka, makipag-ugnayan lang sa akin anumang oras. Kahit kailan. Excuse me, girls. Nakipag-appointment na ako kay Miss Jenny. Si David ay sumiksik sa karamihan pagkatapos sumagot sa kanila. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Jenny sa kanya dala ang mga susi. Mr. Liddell, nasa akin na ang mga susi. Maaari na tayong pumunta at makita ang lugar ngayon. Please, pagkatapos mo, sabay na umalis ang dalawa. Nagsimula na namang magsalita ang lahat ng nasa showroom. Tiyak na ang bagong babae na si Jenny ay dapat na natutulog sa kanya. Alam ko tama, bakit pa siya bibili ng ibang mamahaling lugar sa kanya? Ginagawa ng babaeng ito ang kanyang sarili na napaka-inosente, ngunit siya ay isang maliit na puta. Kahit na ganoon, kahit sino ay nakakarinig ng bakas ng inggit at selos sa tono ng kanilang boses. Wala ng mga unit sa Block 1, kaya casual na tumingin si David sa paligid at bumili ng isa pang katulad na unit bawat isa sa Block 2 at Block 3 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 milyon bawat isa. Bumalik sa showroom, umalis si David pagkatapos magbayad ng 10% na deposito at si Jenny sa kanya ay babalik siya mamaya upang makumplito ang natitirang mga pamamaraan. 200 milyon pa ang benta. Kasama ang 400 milyon na naibenta noong nakaraang pagkakataon, ang komisyon na nakuha ni Jenny mula kay David lamang ay 6 na nakakagulat na milyong bucks. Maging ang manager ay naiinggit sa kanyang mga numero, pati na ang iba pa. Niyang mga katrabaho sa pagbebenta. Ang ilan sa mga tao sa mga benta ay pinalo din ang kanilang sarili sa panghihinayang. Pagkatapos noon, bumalik si David sa Block 1, dinala sina Tita Sally, Uncle Yusuf, at ang kanyang pinsan na si Lily upang makita ang lugar. Bagamat katatapos lang ng operasyon ni Tita Sally noong nakaraang araw, sinabi ng kanyang doktor na dapat siyang gumawa ng ilang hakbang dahil ito ay isang maliit na pamamaraan at magiging maayos siya sa loob ng 1 linggo. Chapter 118. Pagkatapos noon, inakay ni David ang 3 sa block. Bagamat hindi kayang talunin ng kanilang unit ang pinakamahusay na unit ni David, mayroon pa rin itong napakarangyang disenyo. Pagkatapos ng lahat, nagkakahalaga ito ng 100 milyong dolyar. Dave, bakit mo kami dinala dito? Pagkatingin sa paligid ay tinanong siya ni Sally. Tita Sally, Tio Yusuf, ano ang tingin ninyo sa lugar na ito? Hindi sinagot ni David ang tanong ni Sally bagkus ay nagtanong sa kanila ng sarili niyang tanong. Dave, ang ganda ng lugar na ito, syempre. Pero hindi natin kayang bumili ng ganitong lugar. Sagot ni Sally. Bagamat hindi niya alam ang presyo ng lugar, masasabi niyang hindi ito magiging mura sa sandaling makita niya ito. Nagsusumikap lamang sila sa lahat ng mga taon na ito. Saan sila kukuha ng pera para makabili ng bagong lugar? Tita Sally, nabili ko na ang lugar na ito, pero hindi ko pa napagdaanan ang lahat ng legal procedure. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ang iyong mga ID card upang makumplito ang mga legal na pamamaraan at ang lugar ay magiging iyo. Hindi makapaniwala sina Sally at Yusuf na talagang ibibigay sa kanila ni David ang lugar. Bagamat may kutob sila na ibibigay sa kanila ni David ang lugar nang dinala niya sila para makita ito, laking gulat pa rin nila kapag nangyari ito. Mabilis na sabi ni Sally, ano? Dave, nagsumikap ka para kumita ng pera. Hindi natin matatanggap ang lugar na ito. Oo, Dave, masyadong mahal ang lugar na ito, hindi natin matanggap. Tumango si Yusuf sa gilid.
Si Lily lang ang nakatayo sa may bintana habang hinahangaan ang tanawin. Ang lugar na iyon ang magiging bago niyang tahanan mula ngayon. Hindi niya akalain na mananatili siya sa ganoong karangyang lugar. Naisip niya sa kanyang sarili, simula nang mag-alok si Dave, dapat na lang natin itong tanggapin. Ano ang silbi ng pagsasabi ng hindi? Hindi niya tatanggapin ang pagtanggi namin. Bukod dito, hindi rin niya napigil ang sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa 100 milyon sa kanyang card. Tita Sally, Tio Yusuf, mangyaring tanggapin ang Reg Along ito bilang tanda ng aking pasasalamat. Kung hindi lang sana ako nagstay sa inyo at nagpatuloy sa pagtira kay Bobby noong nakaraan, palagi na lang akong inaabuso niya. Sino ang nakakaalam? Siguro lumaki na ako na naging baluktot na tao. Naaalala ko noong una akong dumating sa iyong lugar, palagi akong nag-iisa at napakalamig na bata. Kayo ang nagpakita sa akin ng pagmamahal ng isang pamilya na dahan-daw ang gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Ngayong may kaya na ako, gusto kong gantihan kayo. Kung hindi ninyo tatanggapin ang Reg Along ito, hinding-hindi ko mabubuhay ang sarili ko. Sabi ni David sa mahinang boses. Sa katunayan, kung hindi siya tumira sa pamilya ni Tita Sally sa nakalipas na 2 taon, maaaring tumigil siya sa pag-aaral at tumahak sa isang madilim na landas na walang babalikan. Nang marinig ni Sally ang sinabi ni David, tahimik siyang napahikbi. Dave, nakagawa ka na ng marka ngayon. Sana nandito ang mga magulang mo para makita ito. Kung nabubuhay pa sila, matutuwa silang makita kung gaano kalaki ang iyong naabot. Tumingin si Yusuf kay David at napabuntong hininga. Nang iuwi ng kanyang asawang si Sally si David, una nang tutol si Yusuf. Kung tutuusin, mayroon na silang isang anak na lalaki at isang anak na babae, at ang kanilang pamilya ay hindi masyadong mayaman. Bukod sa kailangan niyang pakainin ang isa pang bibig, kailangan niyang tustusan ang mga bayarin sa paaralan at mga gastusin sa pamumuhay ni David. Gayunpaman, iginiit ito ng kanyang asawa, kaya't wala siyang nagawa kundi ang tanggapin. Bagamat tutol siya, hindi siya nag-iba kay David dahil napagdesisyonan na niya na sa kanila siya nakatira. Naisip ni Yusuf na dahil naging ganoon ang mga pangyayari, walang saysay na tretuhin si Dave tulad ng pagtrato sa kanya ng kanyang tiyo Bobby. Bukod dito, mayroon siyang sapat na mga kaaway. Hindi hahayaan ni Yusuf na manirahan si David sa kanila o hahayaan siyang manatili sa kanila at tretuhin siya tulad ng ginagawa niya sa iba niyang mga anak. Sa kabutihang palad, si Yusuf ay isang napaka-open-minded na tao. Karaniwan, ang ibang mga magulang na may mababang kita ay hindi papayag na manatili sa kanila ang isang pamangkin kapag mayroon na silang anak na lalaki at babae na inaalagaan. Dahil nasa ganitong punto sila ngayon, wala nang puwang para tanggihan ni Sally at ng kanyang asawa ang regalo nito. Pagkatapos nito, dinala ni David si Yusuf sa lobby ng showroom para kumpletuhin ang mga legal na pamamaraan. Samantala, hinihintay sila ni Sally at Lily sa kanilang bagong lugar. Ang lugar ay nilagyan ng marangyang at mayroon ng lahat ng kailangan nila. Ang kailangan lang nila ay mag-impake at iyon na ang magiging tahanan nila mula ngayon. Matapos kumpletuhin ang mga legal na pamamaraan at bayaran ang 100 milyon ng buo, nakakuha si David ng isa pang marangyang puntos sa system, na dinala ang kanyang kabuuang sa 81 puntos. Matapos mailagay ang pamilya ni Tita Sally sa kanilang bagong lugar, pumunta si David sa River City High para sunduin si JC at ihatid siya sa kanyang bagong lugar bago bumalik sa kanyang tahanan. Chapter 119. Ang sumunod na araw ay isang linggo. Akala ni David ay taken siya ni Hugh, ngunit pagkatapos ng buong araw na paghihintay, wala siyang natanggap na tawag mula rito. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si David mula kay Tara. Sinabi niya sa kanya na naghintay siya ng 2 araw para tumawag siya pagkatapos nitong sabihin na pupunta siya sa kanyang bahay sa linggong iyon. Naalala tuloy ni David na nangako siyang pupunta sa lugar ni Tara ngayong linggo, ngunit dahil sa nangyari kay Tita Sally, hindi niya nasundan ang kanyang unang schedule at sinabihan siya na maghintay sila hanggang sa susunod. Sa hapon ay nakatanggap si David ng magandang balita. Tumawag si Pearl para sabihin na halos handa na ang team dahil nakuha ni Pearl ang atensyon ng napakaraming talento dahil sa mataas na insentibo na inaalok nila. Sinabihan siya ni David na mumuhunan sa anumang magagandang proyektong nakita niya at huwag mag-alala tungkol sa pera. Sinabihan pa niya itong makipag-ugnayan kay Andy para sabihin sa kanya na may 5 bilyon ang kanyang i-invest.
Kung tutuusin, mayroon siyang 50 marangyang puntos at gusto niyang panatilihin muna ni Andy ang mga ito sa kasalukuyan, kailangan niyang gumastos ng pera upang makakuha ng marangyang puntos. Gusto niyang makita kung kaya niyang i-level up ang sistema kung magkakaroon siya ng mas maraming puntos dahil pakiramdam niya ay hindi pa niya naaabot ang kanyang peak para sa kanyang katawan at isipan. Ayon kay Paul, matatalo pa rin siya ng ilang Recluse Master sa kanyang kasalukuyang mga estatistika. Paano ko matatanggap ang katotohanan na hindi ako ang pinaka-invincible na tao kapag niloko ko? Bilasan mo at i-level up mo ako ngayon. Kung hindi, ano ang silbi ng sistemang ito? Kung tutuusin, binigyan siya ng Diyos ng napakagandang pagkakataon na hindi niya basta-basta. Nas ayang kailangan niya itong sulitin. Kaya lang, lumipas ang isang linggo, at nagsimula ang isang bagong linggo sa Lunes. May klase si David sa umaga. Sa hapon ay dumalo siya sa martial arts club meeting ng kanyang paaralan. Nagpunta siya roon upang matuto ng ilang lihim na pamamaraan. Sa kasalukuyan, umaasa lamang siya sa kanyang katawan at isipan, na kanyang na-level up. Nangangahulugan iyon na taglay niya lamang ang kanyang kasalukuyang lakas at reflexes upang ipagtanggol siya, nang hindi alam ang anumang iba pang mga galaw. Nais niyang matuto ng ilang makapangyarihang mga diskarte, o marahil ng ilang martial arts upang makita kung maaari niyang pagbutihin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban mula nang siya ay hindi nag-iingat na magdagdag ng 18 Dragon Taming Punches at nakabawas ng 10 marangyang puntos. Si David ay hindi na nang ahas na magdagdag ng mga random na kasanayan, lalo na ang mga kasanayan sa martial arts hindi niya alam kung mayroon man sila. Kung hindi sila gumawa ng isa pang 10 marangyang puntos ay ibabawas. Wala siyang masyadong nasimulan. Bantong hininga. Kawawa naman ako. Pumunta siya sa isa sa mga gusali sa kanyang unibersidad na nakatuon sa lahat ng mga club at lipunan. Siyempre, ang mga club at lipunan ay kailangang magbayad ng bayad upang idaos ang kanilang mga pagpupulong doon, ngunit ang lahat ng mas malalaking club ay matatagpuan doon. Pagdating ni David sa sahig ng martial arts club, pumasok siya sa silid at nakita niya ang isang malaking bulwagan na puno ng mga tao. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. May mga lalaki at babae, ngunit ang mga lalaki ang karamihan, at lahat sila ay nakaupo sa kanilang mga tuhod. Natulala si David. May practice ba sila ngayon? Ikala ko ba nag-practice ang martial arts club kung paano lumaban and stuff? Bakit nakaupo lang sila at nagsasanay sa paghinga? Gayunpaman, mas tiningnan ni David, nakita niyang hindi pa nagsisimula ang practice dahil karamihan sa kanila ay nakikipag-chat pa rin sa isa't isa. Nakahanap si David ng upuan sa huling hanay at umupo. Tinulak niya ang isang miyembro sa tabi niya at tinanong, "Bro, anong ginagawa natin?" Tumingin ang mga lalaki kay David at nagtanong, "Hindi ka ba miyembro ng martial arts club?" Ngayon lang ako nagsimula at sasamahan ko na kayo." "Well, dumating ka sa tamang oras. Ngayon, kukuha tayo ng talk ni Luna Shoron, na presidente ng club natin at isa rin sa 3 Campus Bells. Luna Shoron, di ba siya ang pinaka-misteryoso sa 3 Campus Bells? Siya ang presidente ng Martial Arts Club. Bobby ang president ng Martial Arts Club. Dapat ba nibiro mo ako? Chapter 120. Bakit walang bumangon ni isa sa mga lalaking ito? Hindi ako makapaniwalang hinayaan nilang may babaeng mamuno sa kanila. Hoy, kuya, sinasabi mo ba sa akin na si Luna ang presidente ng Martial Arts Club? Napakagaling ba niya? Oo naman. Kaya niyang talunin ang sinuman sa atin dito sa 3 galaw lang. Ganon ba siya kabangges? Makakahanap kaya siya ng mapapangasawa sa hinaharap? Bro, nagbibiro ka ba? Si President Shoron ay isa sa 3 Campus Bells. Alam mo ba kung gaano kahaba ang pila para sa mga taong humahabol sa kanya? Malamang umabot ang linya hanggang SRMU. Sa SRMU. Seryoso ba siya? Kahit i-line up mo lahat ng boys sa SRU, hindi man lang umabot sa SRMU. Pagkatapos noon, hindi na nagtanong pa si David. Sa halip, tahimik lang siyang umupo. Gusto niyang makita kung ano ang sasabihin ng Martial Arts Club president na ito. Maya-maya, lumabas mula sa backstage ang isang sariwa at may kakayahang mukhang binibini na may nakapusod na nakasuot ng puting uniforme sa pagsasanay at pumunta sa podium. Pagkatapos nito, umupo siya sa kanyang mga tuhod sa sahig tulad ng iba. Si Luna na ito, naisip niya. Bagamat 3 taon nang nag-aaral si David sa SRU,
Palagi siyang nasa kanyang part-time na trabaho sa lahat ng kanyang libreng oras. Alam niyang hirap na hirap ang pamilya nina Tita Sally at Tita Diana. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa lahat ng oras, maaari niyang alisin ang ilang pasanin sa kanila pati na rin ang pagbili ng maliliit na regalo para kay Sarah o dalhin siya sa labas para sa ilang masasarap na pagkain paminsan-minsan. Kaya naman wala siyang masyadong alam tungkol kay Luna, ang pinakamisteryoso sa tatlong campus bells. Ang pinakakilala niya ay si Ava dahil lagi silang magkaklase. Bagamat nakaupo si David sa huling hanay at medyo malayo kay Luna, salamat sa matindi nitong paningin, kitang-kita niya si Luna nang lumabas ito. Pagkatapos ng isang visual na inspection, masasabi niya na si Luna ay hindi bababa sa 5 feet 9 inches, halos kasing tangkad niya, at tiyak na isa sa mga matatangkad na babae sa kanyang universidad. Siya ay may maselang hugis itlog na mukha, isang pares ng malalaking mata, mahahabang pilikmata, at mataas na tulay ng ilong. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay mukhang perpektong simetriko, at wala siyang make-up. Siya ay isang ganap na natural na kagandahan na may nakakagulat na mahusay na balat na kasing kinis ng salamin. Hindi nakapagtataka na isa siya sa tatlong campus bells. Sa kanyang pagiging misteryoso, para siyang may kakaibang aura. Tumingin si David sa paligid sa lahat ng lalaki sa paligid niya na halos tumulo ang laway sa kanilang mga bibig. Iniisip niya kung nandoon ba ang mga lalaking ito para matuto ng martial arts o panuurin ang magandang Luna. Pagkatapos noon, nagsimulang magsalita si Luna mula sa podium. Hello, mga estudyante. Malinis at malutong ang boses niya. Hello, Presidente. Daan-daang tao ang sumigaw. Nagulat si David. Parang nakikinig siya sa isang pinuno ng bansa na nagsasalita. Ngayon, kakausapin ko kayong lahat kung ano ang martial arts. Ang martial arts ay nakakapagpalakas ng iyong katawan at nagpapahaba din ng iyong buhay. Nakakita ako ng 100 taong gulang na lalaki na kaya pang maglakad na parang lumilipad. Ito ang ibig kong sabihin sa matagal na habang buhay na ang pagsasanay sa martial arts ay magbibigay ng iyong pisikal na katawan. Upang maging magaling sa martial arts, nagsisimula ito sa paglinang ng iyong isip. Maaari ka lang makamit ang isang bagay sa martial arts kung sisimulan mo sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong isip sa tamang headspace. Siyempre, kung gusto mong umakyat pa sa martial arts, talent is the most important thing. Ang ilang mga taong may talento ay maaaring maabot ang walang cap-oras na taas na hindi maaabot ng mga ordinaryong tao sa kanilang buhay sa 3 taong pagsasanay lamang. Siyempre, hindi ko naman pinidiscourage lahat kayo. Kahit na wala kang naabot, at least nakakatulong ito sa pagpapalakas ng iyong katawan. Ang diwa ng martial arts ay upang kontrolin ang pagsalakay ng hindi nagdudulot ng pinsala habang ang pangwakas na layunin ay upang labanan ang labanan at makahanap ng gitnang lupa. Ang martial arts ay hindi tungkol sa karahasan, o pagpatay para sa kapakanan ng pagpatay, o pakikipaglaban para sa kapakanan ng pakikipaglaban. Sa halip, ito ay upang mabilis na itigil ang anumang pagpatay at labanan, upang protektahan at bantayan ang lahat ng mga nilalang, at gamitin lamang kung ang pagtulak ay dumating upang itulak, upang maging maalalahanin sa iba, upang gawing bahagi ng kung sino ka ang martial arts, at upang sumali sa langit at lupa sa isang hininga. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagsasabi ng maraming bagay. Hindi naintindihan ni David ang isang salita sa kanyang sinasabi. Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Nandito ako para matuto ng mga diskarte, matutong lumaban, at matuto ng mga paninindigan. Hindi ako pumunta rito para makinig sa pagyayabang at pag-uusap mo. Matapos makinig sa mahabang asterisk sa talk, wala pa rin siyang natutunang praktikal.